Gaano ba talaga kahalaga itong West Philippine Sea na bahagi ng South China Sea? Bakit sa dinabi-dami, nilawak-lawak ng karagatan sa buong mundo, bakit ito yatang South China Sea, West Philippine Sea ang pinakamahalaga? Dahil ito po ang pinag-aagawan ng maraming bansa sa mundo at nandito nakasentro ang maiinit na usapin at maging ang malalayong bansa sa mundo ay nandito po ang presensya sa West Philippine Sea, sa South China Sea, nagbibigay sa atin ng simpatya. Gaano kalaki ang importansya nitong South China Sea, West Philippine Sea? Alam nyo kung gaano kalaking halaga ng pera ang nandyan sa West Philippine Sea, South China Sea, mga kaistorya? Hindi ito tungkol lamang doon po sa natural oil and gas deposit dahil given yon, alam na natin yon, mga kaistorya. Ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol po sa trade, kalakalan. Napakalaking halaga ng pera ang dumadaan dyan na kung tuluyang makukontrol yan ng China ay mangyayari na yung napakataas na ambisyon niya na madominate niya ang mundo, makontrol niya ang kalakalan sa mundo, maungusan niya si Amerika. Yun naman talaga ang layunin nila. At sa napaka-dambuhalang ambisyon na yan ng China, ang tanong ay ito: gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng Pilipinas para matupad o di kaya ay para mapurnada ang dambuhalang ambisyon na yan ng China? Yan po ang i-discuss natin ngayon, mga kaistorya. Pakishare muna po at pakilike. Alamin muna natin gaano kalaking halaga ng pera ang nandyan sa South China Sea, West Philippine Sea, na alam ni China at yun ang gusto malamang nila na makontrol. Ito po yan. Palakihin ko muna, mga kaistorya, ang referensya po natin na ito. Sama-sama nating ipaalam sa ating mga kababayan sa buong mundo ang katotohanan na ito. How much trade transits the South China Sea? Alam nyo kasi ang sabi, 2/3 umano ng trade sa buong mundo dumadaan dyan sa South China Sea. Ilang beses ko na po yung sinabi sa inyo. The United Nations Conference on Trade and Development or UNCTAD estimates that roughly 80% of global trade by volume and 70% by value is transported by sea. Of that, yung trade na yon, yung kalakal na yon, dumadaan umano yon sa karagatan, yung malaking bahagi na yon. At yun doon sa malaking bahagi na yon, by volume, mga kaistorya, 60% of maritime trade passes through Asia. Saan ba yung Asia? Ay hindi ba't si China? Ay hindi ba't si South China Sea? Mga kaistorya, hindi ba't si Pilipinas? With the South China Sea carrying an estimated 1/3 of global shipping, mga kaistorya. 1/3. Let me correct what I have said a while ago. 1/3, not 2/3, mga kaistorya. Its waters are particularly critical for China. Napaka-importante para sa China ang karagatan na yan ng South China Sea. Taiwan, Japan, and South Korea. Hindi pa nga tayo nabanggit samantalang present tayo dyan sa usapin. All of which rely on the Strait of Malacca. Diyan yan sa may Malaysia, mga kaistorya. Mabuti pa, para sa mga hindi nakakaalam, hanapin muna natin yung Strait of Malacca, mga kaistorya, para may idea kayo kung saan nga ba itong, ayan, Malacca na yan, mga kaistorya. Palakihin ko. Ayun, mga kaistorya, mula po dito kasi yan dumadaan, dito yan dumadaan mula doon sa Europe, dyan sa Egypt, mga kaistorya, dito sa may Red Sea. Red Sea, ayun, dyan dadaan, dyan. Dito sa may Djibouti, Africa, meron po dyang
military facility or military base funded by China, and then dadaan po sila dito papunta dito sa may Indian Ocean. And speaking mga ka-istorya, hanggang dito nandito ang presensya ni China. Oo, balita po yan. At pagkatapos dadaan na dito, papasok po sa South China Sea, dadaan na dito sa Strait of Malacca, dito sa may Kuala Lumpur, sa may Singapore, iikot na papunta dyan sa South China Sea. Makikita mo na si Pilipinas. Yan po ang kahalagahan ng South China Sea. Ngayon, balik tayo dito sa dinidiscuss ko kanina, which connects the South China Sea and by extension, the Pacific Ocean with the Indian Ocean as the second largest economy in the world, with over 60% of its trade is value traveling by sea. China's economic security is closely tied to the South China Sea. Malaking bahagi pala o mas nakalalamang na bahagi, mga kaistorya, ng trade ni China nakatali umano dito po sa South China Sea. Kaya naman pala, mga kaistorya, trade pa lang to, hindi pa po military na usapin ang pinag-uusapan natin, ha. Alam nyo bang itong South China Sea, itong Strait of Malacca na ito, at saka po itong sa may Bashi Channel o Luzon Strait, mga kaistorya, at saka po sa may Miyako Strait, mga kaistorya, dito sa may Japan, yan po ay gate, labasan at papasok, mga kaistorya, ng South China Sea. At sa pamamagitan po niyang Malacca Strait na yan, at saka po nitong Luzon Strait na yan, at saka sa itaas sa may Japan, sa Miyako Strait na yan, mga kaistorya, nakukontain si China, na kung sakali ho na siya ay madumina ng tuluyan, madominate, ay pwede talaga siya diyang madihado in terms of war. Halimbawa, mga kaistorya, alam nila yan dahil ito nga po ay gate palabas at papasok ng South China Sea. Itatakil ko yan sa iba kong, sa separate ko na content, yung military na usapin, mga kaistorya, kasi trade ang topic natin ngayon. So hayaan nyo muna, i-reserve natin yung sinasabi ko na yon. Balik po tayo dito. Sana'y naiintindihan ninyo ang ipinapaliwanag natin, mga kaistorya. Isipin niyo kung gaano kalaking pera. Global trade through the South China Sea. Sabi dito, 3.37 trillion dollars lang naman ang dumadaan dyan sa South China Sea. Gaano kalaking halaga ng pera yan, mga kaistorya? Oo, kaya nga asar na asar si China ngayon sa foreign policy ni PBBM dahil yung target po nila na matupad yung mataas dambuhala nilang ambisyon, por nada ngayon. Kaya nga yung tanong natin kanina, mga kaistorya, gaano kahalaga o kalaki ang papel na ginagampanan ng Pilipinas para matupad o di kaya ay mapurnada ang dambuhalang ambisyon na yan ni China? Ito pa ang isa pa na datos, referensya natin, mga kaistorya. South China Sea pa rin. Baka nagtatanong yung mga kaistorya natin, mga kababayan natin, South China Sea ka ng South China Sea, Juan Historiador, bakit di mo tawaging West Philippines? Tika lang ho, yung malaki ho kasing karagatan, tinatawag na South China Sea. Yun naman pong karagatan natin na bahagi lamang ng ating exclusive economic zone na nakabase sa international law ay tinatawag nating West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea ay EEZ natin na bahagi naman po ng malaking karagatan ng South China Sea. Ay sana ho'y malinaw. Mga kaistorya, ituloy natin. Short overview. The economic importance of the South China Sea. Sa baba. The annual trade passing through the South China Sea accounts for more than 60% of global maritime trade. More than 22% of total global trade and 1/3 of the global shipping, apart from covering an estimated 60% or 40% of the global petroleum products. Over 65% of total trade of China
And over 42% of total trade of Japan trade passes through South China Sea every year. At least 10 of the major countries are dependent upon South China Sea. At least daw po 10 bansa. Hindi lang yung 10 bansa, kung tutuusin, maraming bansa sa buong mundo, yung barkong pangkalakal nila, dumadaan sa South China Sea. While the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, states that a country's territorial boundaries are 12 nautical miles from its coast and further 12 nautical miles is the area of contiguous waters, China presents its own view. Iba eh. Iba yung pangatwiran ni China. Iba yung sinasabi nila. Iba din yung ginagawa nila at ipinatutupad nila yung 10 line. Labag yun sa UNCLOS. It argues that a vast part of the South China Sea is the extension of the continental shelf of China and that China has been controlling the trade in this region in ancient times. Thus, Chinese officials claim the sea belongs to China. And speaking mga kaistorya, kung historic rights lang, ba mas matanda ang historic rights? Kung historic rights lang ang ipaglalaban, mas matanda yung atin. Yung kanila, yung 9 line nila, 11 line dati, naging 9 line, naging 10 line. Dekada 40 lang po, 1940s lang po yun, mga kaistorya. Lumitaw, inimbento nila, samantalang ang atin po ay 17th century. Pupuntahan natin mamaya itong Murillo Velarde map na ito. Dito muna tayo. China proposed its 9 line, which umuugik yung upuan ko, which also incorporates territorial waters of Indonesia, Brunei, Malaysia, Vietnam as demarcation line. These claims are made, so on and so forth. Wait lang ha. Bypass tayo, mga kaistorya. Iwanan na natin to. Kasi ang topic natin, gaano kalaking pera at gaano kahalaga ang role nitong South China Sea. Lumalayo tayo habang binabasa ko ito. Ito naman po tayo, ha? Ang sabi dito, wait lang, kukunin ko ito mga kaistorya muna sa ibang kasi pinagsusubscribe ako. Hindi ako magsusubscribe. No way. No way. May ibang paraan. Ito, ipapakita ko sa inyo kung anong paraan ha. Ito na, inaano ko na sa PC ko. Wait lang. May paraan yan mga kaistorya. Ha? Ito na. Tanggalin ko muna ito, tapos i-share ko po sa inyo. Paki-share naman at paki-like. Mga kaistorya, The Diplomat, ha? Ito yan, palakihin ko muna yung writings niya, para mabasa din po ninyo habang dinidiscuss natin. How much trade transits the South China Sea? Not 5.3 trillion dollars a year. Mas malaki tong datos na to Bakit ganon, ha? Multiple articles, commentaries, and analysis, including here at The Diplomat, have for years created as fact the data point that 5.3 trillion dollars in trade transits the South China Sea every year. The origin of that number, however, has long been a mystery. Huwag na tayo dun sa 5. Doon na tayo sa 3 point something. Trillion yun. Dolyaris yun. It first appeared in remarks delivered in the late 2010 by the US, so on and so forth. Bypass ulit ako, mga kaistorya ha. Kasi pinapakita ko lang sa inyo yung halaga. Ng trade na dumadaan dyan sa South China Sea. Balik ako dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Ito naman yun. Wait lang, pasensya na po kayo ha, mga kaistorya. Ito. China's dirty tactics to control the Pacific 60 Minutes Australia. Kung hindi ako nagkakamali, mainstream media ito. Ito yung itinatanong ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo kanina at sa mga dati ko pong content, na ang target ni China na i-dominate at makontrol, mga ka-story, wait, ang nakalagay pa rin pala yung dati kong referensya. Ito po yung tanong sinabi ko sa inyo dati. Ayan, na ang target ni China hindi lang South China Sea kasi ang presensya nila nasa South China Sea, nasa buong Indo-Pacific region, nandun pa sa may Africa, sa may Red Sea, nandun sila, totoo yun. Nasa Africa sila, totoo yun. At lumalabas sila ng Pasipiko sa West Pacific. Totoo yan, mga kaistorya. Gumagamit tayo ng mga lehitimong referensya. Maniniwala na kayo ngayon
na hindi lang South China Sea ang target na i-dominate ni China at hindi lang Indo-Pacific region kundi hanggang sa Pasipiko, meaning yan, buong mundo. Ngayon, kung ganun pala, posible na sasakupin talaga ni China ang Pilipinas. May separate content din ako na gagawin tungkol dyan. Naka-research na po ako ng mga lehitimong referensya. I-reserve natin yon. Antabayanan po ninyo, mga kaistorya. Anong sabi dito? Gumagamit si China ng dirty tactics para makontrol nila ang Pasipiko. Nasa Pasipiko na sila unang-una na ilang beses ko na ring binalita. May security pack sila sa Solomon Islands. Doon yun sa may Australia, mga kaistorya. Saan sila dumadaan? Diyan sa Luzon Strait or diyan sa Basi Channel. Sa itaas po ng Babuyan Islands. Doon po yan. Ha? May content na din ako dyan, mga kaistorya. Meron akong dokumentaryo tungkol po dyan. Ito pa, balikan natin saglit ang kasaysayan nitong ipinaglalaban na ito ni China na 9 dash lines na ngayon ay naging 10 dash line na. Pagpabago-bago, meaning nagsisinungaling, di ba, mga kaistorya? Kaya ako sinabi sa inyo na 1940s, kasi yan ang totoo, ito mababasa mo dito. Hindi lang ito ang referensya na na-research ko marami. Kaya lang kasi ito yung malinaw, ang mga text, ang mga words. Kaya ito yung ipapakita ko sa inyo. In December 1947, the Kuomintang government in China adopted the 9 dashed lines claim. The claim was embodied in a map entitled Location Map of the South China Sea Islands, released within China in February 1948 with 11 dashes forming U-shaped lines covering almost the entire South China Sea. Di ba? Tama ako, mga kaistorya, na dati ang original niyan, iyan ay 11 dash line. At tama din ako na 1940s. Pinalabas, inimbento ng China, yung dashed lines na yan na yung nakikita ninyo, mga kaistorya. Baba tayo. China did not explain the meaning or basis of the 11 dashes. Paano nila i-explain? Wala naman talagang basihan. Inimbento lang nila yan. China did not also give the coordinates of the 11 dashes. Di ba may mga coordinates po ang globo? Hindi rin nila maipaliwanag. Bakit? Inimbento nga lang nila. China claimed the islands enclosed by the 11 dashes, namely Dongsha Islands, Xia Islands, Paracel, Xiongxia Islands, yung Maclise Field Bank, and Nansha Islands or Spratly. China was silent on any, so on and so forth. Paano niya papaliwanag? Siyempre, pinipilit lang nila, di ba? China's claim to the South China Sea Islands is contrary to the 1946 Constitution of the Republic of China. Ito na. Dito na, mga kaistorya, makikita mo ang malaking kasinungalingan ni China. Yung inimbento nila na dashes line na ngayon ay tinatawag ng 10 dash line ay kontra mismo sa konstitusyon ng bansang China. See? Inimbento mo yun para sa pinagpipilitan mong claim, pagkatapos kontra pala yun, hindi nasasang-ayon pala yun, labag pala yun sa konstitusyon ninyo. Anong klase yan, mga kaistorya? Which declared China's territory to be the same territory as that of the Qing dynasty, with Hainan Island as the southernmost territory. In 1953, China under communist rule, kung di ako nagkakamali, si Mao Zedong na po ito. Correct me if I'm wrong. Announced the removal of 2 dashes in the Gulf of Tonkin without any explanation. The U-shaped lines become known as the 9 dash line. Dahil po yan, nagkaroon sila ng parang kasunduan ni Vietnam, kung di ako nagkakamali, sa isa ko pang na ano. In 2009, Vietnam and Malaysia jointly submitted to the United Nations the extended continental shelf. China protested the claims and attached to its protest a map of its 9 dash lines, claiming the adjacent and relevant waters to all. Tingnan nyo. Hindi nila nire-recognize yung desisyon ng UNCLOS. Tapos sila pala, mga kaistorya, lumapit din doon. Ayan, China protested the claims and attached to its protest. Nagprotesta din pala sila doon, mga kaistorya. Ibang klase, This was the first time that China officially announced the 9 dash lines to the world. China did not explain the meaning or basis of the dashes or the meaning of adjacent and relevant waters. Neither did China give the coordinates of the dashes. Naniwala na kayo, mga kaistorya. In 2013, China released a new map of China adding 10 dash line. Dash
2010, 2013 pa pala yan. Ngayon lang tuluyan nilang in-implement. Ganun pala yun, mga kaistorya. Hindi ko na ito, kasi nalalayo na tayo. Iba na to, mga kaistorya. Ngayon, ito pa ang isa pang referensya. Yung sinasabi ko sa inyo na kung historic rights lang, 1940s yung kanila. Yung atin, 7th century. Scarborough first appeared in, palaking ko nga muna. Scarborough first appeared on maps of Philippine waters in 1750s as the British East India Company ship Scarborough made her way from England to China on September 12, 1748. It ran afoul of the new famous reef bearing the same name. According to research conducted by a member of the Philippine Map Collectors Society, this is why English cartographers named Scarborough Shoal first appeared on maps of Philippine waters in the 1750s. Father Pedro, yan yung pare po na Hiswita na inutusan, kung hindi ako nagkakamali, ng gobyerno o hari ng Espanya. Kumo tayo ay naging kolonya ng Espanya, di ba? Noong mga panahon yun, mga story, na gumuhit ng mapa ng Pilipinas at tinawag nga po yun na Murillo Velarde map. Yan po yun. Binasa ko na rin, nasa Library of Congress din po yan, makikita. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.